Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kotsubayo ni Yuria. Noon, napakaraming tao ang nagtipon sa entrance. Kahit na nagpasya si Gerald na huwag nang itago ang kanyang pagkatao, nakaramdam pa rin siya ng kahihiyan na nakatutok ang maraming mga mata sa kanya. Mahirap para kay Gerald na mag-adapt sa maraming atensyon na natanggap niya. Matapos isipin ang sitwasyon, nagpasya siyang huwag magmaneho papasok sa campus. Sa halip, pinaikot niya ang kotse at ipinarada ito sa isang maliit na kagubatan na malapit doon tulad ng ginawa niya noon. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa campus. Gerald. Sa sandaling iyon, narinig ni Gerald na may tumawag sa kanyang pangalan at laking gulat niya nang mapansin niya ang maliit na nakaunipormeng babae ay tumawag sa kanya. Parehas na gulat ang dalaga nang makita niya si Gerald. Makalipas ang ilang sandali, ngumisi siya bago sinabi, "Hey, coincidence na magkasalubong tayo dito. Nakapasa ka sa entrance exam ng Mayberry University?" tanong ni Gerald. Hindi talaga niya inaasahan na makikita niya ang babaeng ito dito. Siyempre naman. Ano? Akala mo ang isang taong may mga grades na katulad ko ay hindi makakapasok sa university na ito? Haha, biro ng dalaga habang patuloy siyang tumingin kay Gerald. Ang babae ay walang iba kundi ang kapatid na babae ni Xavier, si Natasha Yorke. Dahil si Gerald ang dating boyfriend ni Xavier, nakilala niya si Natasha noon. Ang kanyang paunang impresyon sa kay Natasha ay isa siyang party animal. Noong high school, madalas niyang laktawan ang kanyang mga klase para pumunta sa mga pub. Nagpalagay pa siya ng tattoo sa kanyang braso at natuto rin siyang magsigarilyo. Karaniwan siya ay isang rebelde at ang kanyang mga grades noon ay hindi rin napakaganda. Noong siya ay unang bumisita kay Xavier sa Mayberry, parehong walang masyadong pera sina Xavier at Gerald. Para masiguro na magiging masaya si Natasha, pareho silang nag-apply para sa mga part-time job. Dumating sa isang punto kung saan hiniling pa ni Xavier kay Gerald na tulungan si Natasha sa kanyang assignments. Gayunpaman, ang sinabi ni Natasha nang una niyang makilala si Gerald ay, "Hoy sis, bakit ka nakakuha ng napakahirap na boyfriend? Hindi siya mayaman at wala rin siyang malakas na network." Kalokohan ito. Nagdesisyon si Gerald na huwag siyang awayin sa oras na iyon dahil nais niyang umintindi. Mula sa araw na iyon, patuloy na minura ni Natasha si Gerald. Dahil madalas niyang bisitahin si Xavier tuwing bakasyon, pamilyar sina Natasha at Gerald sa isa't isa dahil paminsan-minsan nilang nakakasalubong ang bawat isa. Hindi inaasahan ni Gerald na makita siya bilang isang freshman sa university. "Yeah, ito talaga ay isang coincidence," sabi ni Gerald kasunod ang malambing na tawa. "Hoy Nati, sino ito?" tanong ng isang babae. Ang isang grupo ng mga babae na tila kaibigan niya ay nakatayo ngayon malapit kay Natasha. "Hey, ex siya ng kapatid ko. Siya ay isang kalokohan lang," sabi ni Natasha. Medyo halata na hindi pa sinabi ni Xavier kay Natasha ang tungkol kay Gerald. Si Gerald mismo ay ayaw na pahabain pa ang pag-uusap nila ni Natasha. Paglingon niya para umalis, bigla siyang huminto sa kanyang paglalakad. Itinaas niya ang kanyang ulo ng bahagya, tinanong niya, "Ang iyong kapatid, si Xavier. Kumusta na siya?" Noon, hindi na kayanan ni Xavier ang kahiyan at huminto siya sa university. Gayunpaman, sa katunayan, siya ang humiling nito. Kung tutuusin, lumaglas siya sa hangganan ni Gerald ng maraming beses. Sa kabila ng pangyayari na ito, medyo nag-guilty si Gerald sa pagkasira ng hinaharap ni Xavier. Ang ginawa niya ay isang parusa ngayon na inisip niya ulit ito. Gayunpaman, lahat ng tao ay may pagpipilian. Sino siya para pilitin si Xavier na piliin siya? Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nakonsensya pa rin si Gerald sa ginawa sa kanya. "Makinig ka dito, ang kulit mo. Napakagaling ng kapatid ko noon. Hintayin mo lang at makikita mo, siguradong tatamaan ka ng karma sa pakikipaghiwalay sa kapatid ko," sabi ni Natasha habang nakataas ang kamao niya kay Gerald. Mukha siyang magmabagsik kaysa dati. "Ay, Seiji," sabi ni Gerald bago ngumiti at umalis. Habang pinapanood siyang lumalakad palayo, ang ngiti ni Natasha ay lalong lumaki kaysa noong una. "Nati, iyon ba ang Gerald na binanggit mo noon?" bulong ng isang kaibigan niya sa tenga niya. "Siya nga, hindi ako ang naghahanap sa kanya. Ang kapatid ko na babae ang naghahanap sa kanya. Wala akong ideya kung paano sinaktan ng lalaking iyon ang ate ko, pero sigurado ako na ngayon na ang katapusan niya," sabi ni Natasha na may manhid ng ngiti sa kanyang labi.
Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang magdial ng number. Sa oras na iyon, bumalik na si Gerald sa dormitory. Nang makita siya nina Harper at Benjamin, agad silang sumugod para bigyan siya ng isang malaking yakap. "Welcome back, Gerald." Tuwang-tuwa siyang makita sila. Sa oras na iyon, lahat ay nagsimulang mag-usap at makahabol sa isa't isa. Bumalik muna si Gerald sa campus para makita lang sina Harper at Benjamin. Pagkatapos ay kailangan pa rin niyang pumunta sa kanyang kumpanya. Habang nagpatuloy ang pag-uusap ng trio sa bawat isa, biglang sumabog pabukas ang pinto ng dormitoryo. Nagulat si Gerald nang makita ang isang pamilyar na babae na nakatayo sa may pintuan. "Brother," masayang sumigaw ang dalaga habang nakatingin kay Harper. "Hello, Benjamin." "At ikaw si Gerald, tama?" "Ako nga. Masaya akong makilala ka." "Ikaw ba ang nakababatang kapatid ni Harper?" tanong ni Gerald. "Ako nga. Ang pangalan ko ay Rosiane." "Ang gwapo mo talaga, Gerald," nakangiting sinabi ni Rosiane. "Speaking of which, sinabi sa akin ng kapatid ko na ilalabas niya ako para sa tanghalian kasama ang aking mga bagong roommates. Sasama ka rin sa amin, Gerald?" tanong ni Rosiane sa pagkakataong ito. Mukhang madalas na si Gerald ang binabanggit ni Harper sa kanyang kapatid. "Gusto kong sumabay na mag-lunch, pero sa palagay ko wala akong oras dahil kailangan ko pang bumalik sa opisina. Bakit hindi na lang ganito, magsama kayong mag-lunch muna at magsasagawa ako ng iba pang mga arrangements para sa atin mamayang gabi. Ililibre ko kayong lahat sa masarap na pagkain mamaya." Suggestion ni Gerald habang nakangiti. "Naiintindihan ko. Mukhang malabo iyan." "Osage, Gerald. Dapat mong ituon muna ang iyong mga dapat gawin," sabi ni Rosiane, medyo nababagabag ang boses nito. Makikita sa kanyang mga mata ang bahagyang pagkabigo. Gayunpaman, mabilis silang nagliwanag muli nang magtanong siya, "Anong oras ka matatapos, Gerald? Kailangan mo pang mag-lunch, di ba? Kung pupunta ka lamang sa opisina mo ng saglit, maaari ka pa ring sumali sa amin. Mag-lunch na lang tayo ng late." "Okay yan. Kung wala na akong ibang plano mamaya, sigurado na sasali ako sa inyong lahat para sa tanghalian. Mas mabuti na umalis na ako ngayon para matapos ko ang kailangan kong gawin ng mas mabilis." Pakiramdam ni Gerald ay hindi niya ito kayang tanggihan sa pangalawang pagkakataon. "O sige, sabay na tayong bumaba. Ikutin pa ako ng kapatid ko at hinihintay na ako ng mga kaibigan ko sa ibaba," sabi ni Rosen. Sabay silang apat na nagtungo sa baba at pagkalabas, nakita nila ang ilang mga babae na nakatayo sa labas mismo ng dormitoryo. Ito ay unang araw pa lamang ng orientation, ngunit halos lahat ng mukha ng mga tao ay mukhang medyo naiinip. Sa kabila nito, ang bagot nilang mga ekspresyon ay hindi binago ang katotohanan na ang ilan sa mga babae na nandoon ay mukhang napakaganda. Matapos silang batiin, sinamahan ni Gerald ang grupo at naglakad kasama sila ng sandali bago siya umalis sa university at bumalik sa kumpanya. Uy! Ang gwapo talaga ng senior na yan." Sa sandaling umalis si Gerald, may ilang mga babae ang nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanya. Ito ay natural dahil ang karaniwang paksa ng talakayan para sa mga babaeng freshmen ay tungkol sa mga lalaki. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kung aling lalaki sa klase ang pinakagwapo, kung sinong senior ang mukhang flawless at iba pa. Kadalasan ganito rin ang kaso para sa mga lalaki kahit na sa ibang kasarian. Oo nga, di ba? Mabait siya at hindi mainit ang ulo niya. Maraming iba pang mga babae ay sumali sa usapan nila ngayon. "May girlfriend ba si Gerald, Harper?" tanong ng isa sa mga babae. Ngumiti siya bago sumagot, "Syempre, meron." "Sa totoo lang, alam ba ninyong mga babae kung sino talaga siya?" "Sa palagay ko hindi ko pa nasabi kay Rosiane ang tungkol sa totoong pagkatao niya." "Oh? Sino nga ba siya?" nagtataka na tinanong ni Rosiane. "Narinig niyo na ba ang tungkol sa mahiwagang Mark Crawford mula sa Mayberry City?" tanong ni Harper sa isang kahina-hinalang tono. "Ano? Hindi ba siya ang kamanghamanghang mayaman na tagapagmana mula sa Mayberry City?" "Bukod sa siya ay mayaman, nabasa ko rin sa isang post sa ilang forum na nagsasaad na higit sa kalahati ng mga malalaki at kagalang-galang na tao sa county ng Sunidal ay dumalo sa birthday banquet ni Mark Crawford." Nagulat ang mga babae nang marinig ang tungkol kay Mark Crawford. Halatang alam nila kung sino siya. Aba, siya yun. Si Gerald A. C. Mark Crawford. Ang mga batang babae ay agad na nagsimulang sumigaw o tumili. "Oh my God! Siya yun?
Talagang naglalakad tayo kasama si Mark Crawford ng Mayberry City. Harper, hindi mo naman kami niloloko, hindi ba? Sabay na tinanong ng ilan sa mga babae. Ano ang makukuha ko sa pagsisinungaling sa inyo? Parating low kay si Gerald at totoo na nalaman namin ang tungkol sa kanyang totoong pagkatao kamakailan lang, sagot ni Harper habang nakangiti. Hindi nakakapagtaka na naramdaman ko na medyo masyadong kaakit-akit si Gerald habang naglalakad tayo kanina. Siya pala ang nag-iisa na si Mark Crawford. Nagpatuloy ang lahat sa pagtawa at pakikipag-chat tungkol kay Gerald pagkatapos nito. Siya na ngayon ang pangunahing topic ng kanilang pag-uusap. Plano ni Harper na ikutin ang kanyang kapatid na babae at ang iba pang mga babae sa paligid ng campus upang ipakita sa kanila kung nasaan ang mga lugar tulad ng library at swimming pool. Pagkatapos nito, dadalhin sila sa Cultural Exhibit Center ng campus. Hindi nagtagal bago ang ilan sa mga babae ay hindi na makalakad pa. Sa katunayan, ang Mayberry University ay napakalaki. Tumigil ka na? Hindi na ako makapaglakad. Kailangan kong magpahinga sandali at nauuhaw ako. Sunod-sunod na sumigaw ang mga babae. Dapat sinabi mo kanina kung nauuhaw ka. Kukuha ako ng mga inumin para sa inyo. Sagot ni Harper. Sasama na rin ako, sabi ni Benjamin. Naisip niya na magiging mahirap para sa kanya na manatili sa grupo ng mga babae nang mag-isa, kaya't nagpasya siyang sundan si Harper. Ang pinakamalapit na supermarket ay halos 8 minutes ang layo at nang makarating sila doon, bumili si Harper ng 6 na bot ng black tea. Pagkaalis ng dalawa sa gusali, nakita nila ang 2 kotseng may batch na nakaparada sa entrance ng supermarket. 8 mga kabataang nakasuot ng sunglasses ang nakatayo ng mabuti sa harap ng 2 sasakyan. Lahat sila ay nakatingin kay Harper at Benjamin. Nang pareho silang nagtangkang umalis, ang 8 mga lalaki ay lumapit para harangan ang kanilang daanan. Anong sinusubukan mong gawin? Tanong ni Harper. Sundan niyo kami. Sinabi ng taong tila leader habang itinuturo ang bakod sa likod ng supermarket. Malamig ang kanyang tono at mahaba ang buhok. Bagaman siya ay tulad ng isang babae, ang kanyang malamig na ugali ay makapanginig sa kahit kanino. Bakit kami sasama sayo kahit hindi namin alam kung sino ka? Tanong ni Benjamin. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, sinubukan niyang umalis kasama si Harper. Gayunpaman, napigilan ang kanyang pagtatangka nang agad na hinawakan ng leader ang balikat ni Benjamin. Ang ibang mga lalaki ay mabilis na kumilos at lahat sila ay kinuha sila Benjamin at Harper. Ang duo ay napilitan pumunta sa bakod sa likod ng supermarket. Sa eksenang ito, maraming tao sa supermarket ang nakapansin sa eksena at lahat sila ay nabigla. Kung tutuusin, mayroong 2 kotseng may batch na nakaparada sa pasukan at halata na ang 8 binata ay hindi mga ordinaryong tao. Makalipas ang 10 minuto, bumalik ang grupo ng mga tao, bitbit ang kanilang mga leg at pulso habang iniiwan ang nakabakod na lugar. Pinunasan ng leader ang dugo sa kanyang mga kamay gamit ang isang piraso ng tissue bago tinapin ito sa gilid. Naglalakad na sila ngayon papunta sa supermarket. Isang babae ang naghihintay sa kanila doon at humagigik siya habang dinidilaan ang kanyang ice-cream. Miss Natasha, tapos na sagot ng leader ng grupo. Malamig ang boses niya kahit sino pa ang kausap niya. Haha. Salamat sa effort niyo, Dante. Sayang dahil bumalik ang aking informant para mag-report ng maaga. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo nakuha si Gerald. Pita. Sayang naman. Kahit nakakarating lamang ni Natasha sa university, marami na siyang mga tagasunod. Umaasta rin siya ng mapahamak kaya walang nangahas na awayin siya. Karagdagan pa doon, nakarating siya sa university sa high-profile na cowboy sa unang araw ng pasukan. Kinatakot ito ng lahat. Hindi naman ito mahirap. Masaya ako na gawin ang kahit ano para kay Miss Natasha at Miss Kavia. Sige na, makakabalik ka na sa ngayon. Maging handa para sa susunod kong tawag anytime, sabi ni Natasha habang kumakaway upang paalisin ang mga kalalakihan bago dinilaan muli ang kanyang ice-cream. Samantala, ang mga babae na nasa campus ay hindi mapigilang makaramdam na parang may mali. Medyo matagal na. Bakit hindi pa bumalik sila Harper at Benjamin? 20 minutes na. Bakit hindi natin sila puntahan para hanapin sila? Tara na! Bago pa sila makaalis, may isang babae na mukhang kaklase nila sa kabilang dormitory ang biglang tumakbo papunta kay Rosiane at sa iba pa. Rosen, may masamang nangyari.
Noong pumunta ako sa supermarket kanina, nakita ko ang kuya mo na hinarangan ng maraming mga lalaki at binugbog sila ng mga ito. Ano? Nasaan na siya ngayon? Sagot ni Rosiane habang nanginginig siya sa gulat. Sundan mo ako. Ang grupo ng mga babae ay tumakbo kaagad papunta sa kanya. Nang makarating sila sa pinangyarihan, nakita nila Rosiane sila Harper at Benjamin na dumudugo ng malubha sa lupa. Kuya! Rosen! Okay lang ako pero ang mga taong iyon, masyado silang malupit. Bagaman sanay na si Harper sa pakikipaglaban, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot habang nai-reply niya ang eksena kanina sa kanyang isipan. Noong binugbog sila ng grupo ng mga kalalakihan, sinubukan ng dalawa na lumaban. Gayunpaman, binuhat sila ni Dante gamit ang isang kamay lamang. Matapos makatanggap ng mabilis na sipa mula kay Dante, naramdaman ni Harper na naging madilim ang kanyang mundo. Ganoon din ang nangyari kay Benjamin. Alinman sa kanila ay hindi nakatayo ng kahit isang pagkakataon habang nakikipaglaban sila at pareho silang bugbog sarado pagkatapos nito. Sino ang may pananagutan dito? Tatawag ako sa pulis ngayon, sigaw ni Rosiane. Bago pa niya ito magawa, hinawakan na ni Harper ang kamay niya. Tawagan mo si Gerald, sa palagay ko ay hinahabol siya ng mga taong iyon. Sage, sagot ni Rosen. Samantala, isang pag-uusap ang nangyayari sa underground parking ng isang restaurant. Jane, Tay, hindi pala, dapat kitang tatawagin bilang Miss Zara ngayon. Haha! Congratulations! Ikaw na ngayon ang boss ng bagong gawa na bar sa York North Mountain. Ang nagsalita ay Sufline na kalalabas lamang ng isang restaurant kasama si Jen pagkatapos magbahagi ng pagkain. Ang katayuan ni Jen ay mabilis na tumataas dahil sa kanyang relasyon kay Gerald. Maaaring sabihin na ang kanyang katayuan ay katumbas ng kay Flynn ngayon. Kung sa bagay, siya ay isa na ring boss. Mayroong maraming magagandang pagbabago sa Mayberry City sa nakaraang 2 buwan. Ang ilan sa mga shops sa York North Mountain ay nakabook na ng maaga. Miss Zara? Marflane, pwede mo lang akong tawaging Jen, sagot ni Jen habang nakangiti. Larry, kunin mo ang kotse para maihatid mo si Miss Zara, bili ni Flynn habang nakatingin sa 6 na bodyguard na nakasuot ng itim na sumusunod sa likuran nila. Sumunod si Larry kaagad nang marinig ang mga utos ni Flynn. Gayunpaman, kahit naghintay sila ng 6 minutes, hindi pa nakabalik si Larry kasama ang kots. Anong nangyayari? Tanong ni Flynn. Habang naglalakad ang dalawa sa mga bodyguard sa kanto upang mag-imbestiga, ang isa sa kanila ay agad na naglabas ng matalim na sigaw. Nakuha nito ang atensyon ni Flynn at agad siyang sumugod. Sa sandaling iyon, maraming mga kotseng may batch ang nagsimulang kumilos ng mabilis. Parehong nakablock ang entrance at exit ng underground parking. Sila Flynn at Jen nakasandwich sa pagitan ng maraming mga lalaking nakasuot ng sunglasses. Maraming mga kalalakihan ang lumabas sa mga kotseng may batch. Ang isa sa kanila ay may mahabang buhok at ang mukha nito ay maputla tulad ng isang bangkay. Mukhang siya ang leader ng pangkat. Nakakatawa naman ito. Walang sinuman sa Mayberry City ang maglalakas loob na tratuhin ako ng ganito. Mukhang mga baguhan kayo dito. Saan kayo nanggaling? Kalmadong sinabi ni Flynn habang nagsindi ng sigarilyo. Siya nga pala ang pinakamataas na tog at bodyguard ni Zack. Ang mga sitwasyong tulad nito ay kakaiba para kay Flynn. Ang lalaking may mahabang buhok ay tinuro si Jen bago nagtanong, ikaw si Jen, tama? Sumama ka sa amin. Nakita ni Flynn na ang mga kabataang lalaki ay mayayabang at pinili nilang baliwalain ang tanong ni Flynn. Bilang isang resulta, agad niyang sininyasan ang 2 bodyguard. Agad na sumugod ang 2 bodyguard ngunit bago pa man sila makapunta sa harap ng lider, ang mga lalaking nakatayo sa likuran ni Dante ay sumugod na at sinipa sila sa lupa. Nagulat ng 1 segundo, pagkatapos ay inihagis ni Flynn ang kanyang sigarilyo sa lupa. Napakagaling mo. Pero kung si Jen ang gusto mo, kailangan mo munang dumaan sa akin, sabi ni Flynn at agad siyang sumugod. Ang target niya ay ang mukha ni Dante. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig. Huminto sa paggalaw si Flynn at makalipas ang isang maikling sandali, nakita ni Jen na nanghina ang mga binti ni Flynn habang dahan-dahan siyang lumuhod. Habang ibinababa ang katawan ni Flynn, makikita ang kamao ni Dante. Ang lahat ay malabo na ngayon para kay Flynn at nararamdaman niya na may dumadaloy na dugo sa kanyang bibig. Siya ay hindi makapaniwala. Sa kabila nito, binigay niya ang lahat ng kanyang lakas para mahawakan si Dante sa kwelyo.
Ang kanyang pagkilos ay sanhi ng pagbukas ng botones ng shirt ni Dante, makikita dito ang isang tattoo na isang salita sa kanyang dibdib. Dragon? Habang nangyayari ito, nalaman ni Gerald ang sitwasyon nila Harper at Benjamin mula kay Rosianni. Matapos marinig ang balita, agad siyang sumugod sa ospital. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Gerald pagkakita niya sa dalawa. Mukha silang binugbog hanggang sa hindi sila makagalaw. Wala rin kaming alam. Pinagtripan kami ng isang grupo ng mga kalalakihan na hindi pa namin kakilala. Mukhang susugod sila para sa'yo, kaya mag-ingat ka. Sagot ni Harper. Nagulat si Gerald nang marinig iyon. Susugod sa kanya. Sino ang may balak na bugbugin ako? Brother Gerald, isa sa aming mga kamag-aral ang nagsabi sa amin na ang leader ng mga kalalakihan na nambugbog kay La Harper at Benjamin ay isang batang mula sa aming department. Ang pangalan niya ay si Natasha at napakadominante niya. Ano? Si Natasha? Lalo namang nagulat si Gerald. Batay sa sinabi sa kanya ni na Harper at Benjamin, ang grupo ng mga kalalakihan ay hindi ordinaryong mga gangsters o thugs. Hindi lamang sila sanay sa pakikipaglaban, dumating din sila dito sakay ng mga may batch na kots. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na sila ay napakahusay na bodyguards na nagtatrabaho para sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Pero si Natasha, paano nangyari iyon? Alam na alam ni Gerald ang background ng pamilya ni Xavier. Imposible na makapaghiri sila ng makapangyarihang mga bodyguard, hindi ba? Kahit na nagtataka siya, isang bagay ang sigurado. Tiyak na target siya ni Natasha. Sa sandaling iyon, naalala niya ang matagumpay na itsura ni Natasha sa kanyang mukha sa huling pagkakataong nagkita sila sa campus. Pinaplano na niya pala na makaganti kay Gerald mula pa noon. Sa katunayan, hindi si Natasha ang may hinanakit sa kanya. Wala siyang anumang galit sa kanya. Ang taong gustong maghiganti sa kanya ay walang iba kundi si Xavier. Kung sa bagay, nasabi na ni Felicity kay Gerald ang tungkol dito noon. Noong pumunta siya sa Yanken, nakita niya si Xavier at tila siya ay ganap na ibang tao nang makita niya ito. Karagdagan pa doon, bago umalis si Xavier sa university dahil hindi niya matiis ang lahat ng kahihiyan, binalaan niya si Gerald na balang araw ay babalik siya para maghiganti sa kanya. Sa katunayan, palaging nahihiya si Gerald sa kanyang sarili dahil siya ang naging rason kung bakit nag-drop out si Xavier sa school dahil hindi niya na-handle ng maayos ang bagay na iyon. Gayunpaman, siya ang target niya. Bakit siya gaganti kay La Harper at Benjamin? Ang telepono ni Gerald ay nagsimulang tumunog sa sandaling iyon. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Ano? Muling natigilan si Gerald nang marinig niya ang balita mula kay Zack. Pagkatapos ng tawag, tiningnan niya sila Harper at Benjamin bago niya sinabi, babalik ako para bisitahin kayo mamaya. Sila Jane at Merfline ay nasa isang aksidente rin. Pupunta ako doon kaagad para makita kung ano ang nangyayari. Matapos sabihin yon, sumugod si Gerald sa ibang ospital. Nang makarating doon si Gerald, nandoon na sina Zack at Michael. Hindi maganda ang itsura ni Flynn. Nasira ang ilong niya. Si Jen naman ay nasugatan din sa kabutihang palad, hindi masyadong matindi sa mga pinsala ni Flynn. Ang pisngi lamang niya ang nasaktan bagaman ang magkabilang panig ay namamaga. Natitiyak ngayon ni Gerald na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay talagang si Xavier. Kung tama ang naalala niya, sinampal ni Jen si Xavier sa mukha nito dati. Ito ay malinaw na ang pangyayari na iyon ang naging sanhi ng mga pinsala ni Jen ngayon. Ano ba ang pinagdaanan ni Xavier? Nang makita siya, agad na lumapit sina Zack at Michael para batiin siya. Mark Crawford. Nagulat pa rin si Gerald sa sinabi nila. Kung sa bagay, nakatingin siya ngayon sa isang sobrang haggard na mukha ni Flynn. Paano hindi siya mag-aalala tungkol dito? Si Flynn ay isang napakahusay na manalaban at mayroon siyang maraming mga tauhan sa ilalim niya. Ang katotohanan na siya ay talagang binugbog hanggang sa maospital siya ay nakakagulat talaga. Siguro hindi pa magawa ni Flynn na ipaliwanag ang kanyang sarili, kaya si Zack na lang ang nagpaliwanag at idinetali niya ang lahat ng nangyari habang nakikinig si Gerald. Mark Crawford, sigurado ako na nagawa ito ng pamilyang Long mula sa Yanken, sabi ni Zack. Ang pamilyang Long. Narinig na sila ni Gerald dati. Kung tama ang naalala niya, sinabi sa kanya ni Gia na ang taong nagpilit sa kanya na magpakasal ay mula sa eksaktong pamilya. Gayunpaman, anong koneksyon ng pamilyang Long kay Xavier at sa kanyang kapatid na babae? Nagpadala ka na ba kahit sino para tanungin sila kung ano ang gusto nila, tanong ni Gerald.
Lumapit na kami sa kanila tungkol sa bagay na ito. Pero tumanggi silang aminin na mayroong silang kinalaman dito, sagot ni Zack. Ano man ang mangyari, alam ni Gerald na ang pangunahing prioridad nila ngayon ay ang personal niyang puntahan si Xavier para mapag-usapan nila ng malinaw ang mga bagay. Pakihandle ito ng mabuti at bantayan din ang aking dalawang mga kaibigan. Ako nang bahala sa iba, sabi ni Gerald. Dahil ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya, kailangan niya itong harapin ng personal. Hindi talaga siya natatakot sa pamilyang Long. Sa katunayan, kung ang sitwasyon ay urgent, ang magagawa niyang lamang ay pakilusin at gamitin ang pinakamalaking sandata ng kanyang pamilya. Kahit na ang pamilyang Long mula sa Yanken ay napakalakas, mapapabagsak sila ni Gerald ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, naisip ni Gerald na si Xavier ay naging walang puso at baluktot lamang mula nang gawan niya ito ng ganoon sa nakaraan. Walang silbi ang pag-iyak sa nabuhos na gatas. Para makapagpatuloy sa kanyang susunod na hakbang, hahanapin muna niya si Xavier. Pagbaba ni Gerald sa hagdan, tinawagan niya si Felicity para kunin sa kanya ang contact number ni Xavier. Ano? Wala akong contact number niya. Bakit mo pa hinahanap ito? Akala ko. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, binaba na agad ni Gerald ang tawag. Kung wala sa kanya ang contact number ni Xavier, may isa pang tao siyang naisip na meron nito. Haharapin ni Gerald si Natasha. Agad siyang nagmaneho pabalik sa university. Matapos tanungin ang auntie na manager sa dormitory ng mga batang babae, madali niyang nalaman kung aling silid ang tinutuluyan ni Natasha at sumugod siya sa ikatlong palapag. Naisip ng auntie na manager sa dorm na pahintuin siya, ngunit alam niya na si Gerald ay isang tao na may pambihirang background sa oras na makita niya ang kotse na kanyang minaneho. Hindi siya naglakas loob na subukang pigilan siya sa pag-akyat sa hagdan pagkatapos nito. Isang malakas na tunog ang narinig ng sinipa ni Gerald ang ng pinto ng kwarto ng mga babae. Ano, Ang isang babae na nakatayo sa koridor ay sumigaw habang ang mga kasama ni Natasha ay napasigaw rin habang tinatakpan ang kanilang mga dibdib. Kinilabutan silang lahat. Manyak! Umalis ka dito, sigaw ng mga natatakot na babae habang nagtipon sila. Si Natasha ay naninigarilyo sa balkonahe sa sandaling iyon at nang makita niya si Gerald na galit na papalapit sa kanya, naisip niya na agad kung bakit siya pumunta dito. Ipinagpatuloy niya ang paninigarilyo habang nakatitig kay Gerald. Nasaan ang iyong babaeng kapatid? Tanong ni Gerald. At bakit ko sasabihin sa'yo? Gusto kong makita siya kung siya ay bumalik na dito. Bakit niya gugustuhin na makita ka? Sinabi sa akin ng kapatid ko na ayaw ka na niyang makita, sagot ni Natasha. Itigil mo ang ginagawa mong kababalaghan. Ikaw ba ang nagpadala sa mga lalaking iyon para bugbugin ang mga kaibigan ko? Tanong ni Gerald habang nakahawak sa pulso ni Natasha. Nasaktan si Natasha sa mahigpit na pagkakahawak ni Gerald. Ikaw, makinig ka muna sa akin, sigaw ni Natasha habang pilit na lumayo sa kanya. Umiling-iling siya bago sinabi, nagtataka ka kung kailan nakuha namin ng kapatid ko ang impluensya, kapangyarihan na meron kami ngayon, di ba? Sige na nga, dahil galit na galit ka hanggang sa puntong sumugod ka pa sa dormitoryo ng mga babae, may isang bagay akong masasabi ko sa'yo. Sumama ka sa akin at mag-uusap tayo sa baba, sagot ni Natasha. Dinala siya nito sa isang maliit at malapit na park. Pagdating doon, tumigil sila sa paglalakad at tumayo. Gerald, o dapat ba kitang tawaging Mark Crawford? Ngayon ko lang nalaman ang totoong pagkatao mo. Nakakagulat isipin na ikaw talaga si Mark Crawford mula sa Mayberry City. Hindi ka taka-taka kung bakit mo sinaktan ang kapatid ko ng sobra. Pero hindi ba sa palagay mo mas malupit ka sa kanya kumpara sa ginawa ko sa mga kaibigan mo? Nagagalit ka matapos naming turuan ng leksyon ang mga kaibigan mo. Pero naisip mo ba kung ano ang ginawa mo sa kapatid kong babae? Alam mo ba na halos pinatay mo siya at muntikan na akong mawalan ng ate? Ako. Muntik ko na siyang mapatay. Nagulat at hindi makapaniwala si Gerald sa sinabi ni Natasha. Salamat sa regalo mo, Marshalver. Sabi ni Bia nang makatanggap siya ng isa pang regalo mula sa isa pang makapangyarihang panauhin. Si Mae at ang iba pang mga babae ay nabigla at nainggit kay Bia habang tinitingnan nila ang lahat ng mga regalong natanggap niya. Sila ba ang iyong mga best friends, Miss Aleman? Aba, magaganda silang lahat. Nakakahiya na wala kaming sapat na mga regalo para mabigyan rin sila. Maghintay ka ng sandali at mag-uutos ako ng isang tao na magpadala ng mas marami pang mga regalo.
Ituring nyo na lang ang mga ito na mga acquaintance gift, sabi ni Miss Jagger habang nakangiti. Ha? Makakakuha rin tayo ng mga regalo. Gulat na tinanong ng mga babae. O naman. Haha. Sige. Salamat, Chairman Jagger. Ginang Jagger, sigaw ni Mae at ng kanyang mga kaibigan, hindi nila mapigilan ang kanilang pagkasabik at pasalamat. Alam nila na ang mga taong ito ay napaka-influential, kaya ang anumang mga regalong ibibigay nila ay tiyak na magiging pambihira. Bilisan mo at ihatid sa mga chairman ang kanilang inumin, B. Sabi na sinabi ni Mae at ng iba pa. Oo. Hindi na kailangan iyon, kaya naming gawin ito para sa sarili namin. Sinabi ni Chairman Jagger at ilang iba pa. Samantala, nakikipaglaro si Gerald sa isang maliit na batang babae na tila ilang taong gulang lamang. Halika, tawagin mo ako Tito at bibigyan kita ng keke, nakangiti na sinabi ni Gerald. Hello, Tito, sabi ng batang babae habang kumukurap ang kanyang malalaking mga mata. Napakabait mo naman, sagot ni Gerald habang pinapakain siya ng isang kutsara ng keke. Gusto rin namin, Tito, sigaw ng ilan pang mga bata na agad na tumakbo papunta sa kanya nang makita ang ibang batang babae na kumukuha ng keke. O naman. Masaya na sinabi ni Gerald. Talunan. Oo nga, ang mga mayayamang mga babae at masters ay inalagaan ng mabuti mula sa kanyang pagsilang. Bakit niya hahayaan na pakainin sila ng isang bagay tulad nito? Nakakahiya. Si Mae at ang iba pa ay nababagabag habang tinititigan nila ng mabuti si Gerald bago nila hinila si Bia sa isang gilid. Bia, sabihin mo sa pinsan mo na umalis na siya. Sapat na kami para masamahan ang mga big shots ng iba't ibang kumpanya. Kinakabahan na sinabi ni Mae na habang tinatapak niya ang kanyang mga paa sa lupa. Bakit ko siya paalisin, sagot ni Bia habang namumula ang kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin kung bakit? Hindi ka ba nahihiya na nandito siya? Tama yan. Kung magtatagal pa siya dito, tatawanan nila tayo. Ang iba pang mga magaganda ay sumabad din para mapalaya si Gerald sa lugar na iyon. Ayaw ko. Hindi siya pwedeng umalis. Nga pala, may kailangan pala akong tanungin sa kanya. Matapos sabihin yon, naglakad si Bia papunta kay Gerald at bumulong, pinsan. Bakit biglang dumating ang mga big shot na ito para i-celebrate ang birthday ko ngayon? Alam niya na ang tanging taong may kakayahang gawin ang lahat ng ito ay si Gerald. Kung sa bagay, maraming kakilala si Gerald na mga nakakamanghang mga tao. Masyadong misteryoso si Gerald sa mga mata ni Bie. Sinabi ko naman sa'yo na may sorpresa ako, di ba? Happy birthday! Nagustuhan mo ba ang mga regalo mo? Sagot ni Gerald na may malambing na ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Bia nang marinig niya iyon. Ito pala ang ginagawa niya. Paano? Paano mo napapunta ang napakaraming big shot na i-celebrate ang birthday ko? Excited na tanong ni Bia. Hindi na niya kailangang tanungin pa kung nagustuhan ni Bia ang mga regalo dahil ang mga ito napakahusay at mamahalin. Pinapunta ko sila. Bia, kusa silang pumunta dito. Hindi ka ba nakikinig? Gusto nilang makipagtulungan sa'yo pagdating sa negosyo sa susunod, nakangiting na sinabi ni Gerald. Pagdating sa negosyo? Pero ako... Tama na ang usapan, kunin niyo siya, utos ni Natasha. Nang matanggap nila ang kautusan, ang mga lalaking nakaitim ay agad na sumunod at hinawakan ng mahigpit ang magkabilang braso ni Gerald. Kailan matatapos ang paghihiganti? Mahinahon na tinanong ni Gerald. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung kailan kami titigil, pero hindi iyon ang punto ko. Huwag mong pangarapin na umalis sa kwarto na ito ngayong gabi. Ngumisi si Natasha. Ganon ba? Sa totoo lang, Natasha, sinabi ba sa'yo ng kapatid mo na ang kalsadang ito ay nagngangalang Mayberry Commercial Street? At alam ng mga shop owners dito kung sino ako. Siyempre sinabi na niya iyon sa akin. Pero alam mo bang binili na ng kapatid ko ang bar na ito? Ang boss ng bar ay beach ko na lang ngayon. Hindi mo inasahan iyon, di ba? Buong pagmamalaking sinabi ni Natasha bago lumakad papunta kay Gerald at binigyan siya ng malakas na sampal sa muka. Para sa kapatid ko iyon. Pinahirapan mo siya ng napakatagal. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang naranasan niya. Hahanapin siya ni Natasha kahit na hindi kusang sumama si Gerald sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, mukhang hindi mo ako mapapahirapan ngayon, sagot ni Gerald. Jigo, anong pinagsasabi mo? Tanong ng isa sa mga security guard. Katatapos lamang ng kanyang katanungan, gayunpaman, maririnig ang malakas ng hiyawan bago bumagsak sa sahig ang bodyguard na iyon.
Ang mga kamay nito ay nakadikit sa leg at nanginginig ang buong katawan. Anong nangyayari? Tanong ni Natasha habang kitang-kita na nagulat siya. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Nararamdaman lamang niya at hindi niya nakita ang pagkakaroon ng isang anino sa loob ng kwarto. Habang nagpapatuloy siyang subukan na maunawaan ang sitwasyon, biglang nailok ang kanyang leg ng dalawang malakas na braso. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang dalawang lalaki ay pumasok sa kwarto nang hindi niya namamalayan. Ang isang lalaki ay may hawak na mahaba at silver na patalim. Pagkalipas ang isang segundo, nawala ito mula sa kanyang kamay at ang mga lalaking nakahawak kay Gerald ay bumagsak sa lupa. Ang iba pang nahulog na bodyguard ay nagbubula na ang bibig. Humihingi ng pasensya para sa pagiging late namin, Mark Crawford, magalang na sinabi ng parehong lalaki habang nakatayo sila sa harapan ni Gerald. Sila ay walang iba kundi sila Drake at Tyson. Tumango lamang si Gerald. Alam niya na kailangan niyang maging maingat sa paligid ni Natasha. Parehas na siya at ang kanyang kapatid ay hindi na magkaparehong taong dati niyang kinilala. Hindi papayag si Gerald na sundan si Natasha ng walang backup plan. Kaya bago siya dumating dito, nakipag-ugnay na siya kay Drake at Tyson sa pamagitan ng special communication device ng kanyang pamilya para malaman nila ang lokasyon ni Gerald sa lahat ng pagkakataon mula sa sandaling iyon. Dahil si Natasha ay isang hostage ngayon, ang natitirang mga tauhan niya ay hindi naglakas loob na gumalaw ng kahit isang pulgada. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasaan si Xavier. O nais mo bang bumula ang bibig mo sa lupa tulad ng bodyguard na iyon, sabi ni Gerald habang matindi na nakatingin kay Natasha. Hindi ko alam kung nasaan siya. Minsan lang siyang pumunta sa school para dalawin ako. Maliban dito, sa cellphone lamang kami nag-usap, sigaw ni Natasha. Tawagan mo siya kung ganoon, utos ni Gerald. Kailangan niyang makipagtagpo at kausapin si Xavier sa lalong madaling panahon. Ayaw ni Gerald na ginugulo siya ni Xavier sa lahat ng pagkakataon. Kung may nagawa man akong mali sa'yo, maghiganti ka sa akin. Ang pagkakamali mo ay sinaktan mo ang mga malalapit sa akin, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Hindi niya matiis ang mga ganoong uri ng tao. Habang inaabot ni Natasha ang kanyang cellphone, patuloy siyang sumenyas sa kanyang mga sakop gamit ang kanyang mga mata para ipabagsak si Gerald at ang dalawang kasama niya. Gayunpaman, wala sa mga bodyguard ang naglakas loob man lamang na gumalaw. Alam nilang lahat kung gaano kalakas ang mga tauhan ni Gerald kaya wala silang nagawa. Ang tao na tulad ni Scorpion lamang ang may kayang patumbahin sila Tyson at Drake. Naintindihan ni Natasha na hindi sila kikilos at may bibigay lamang niya ang kanyang cellphone kay Gerald. Mabilis na nahanap ni Gerald ang number ni Xavier at tinawagan siya. Hindi nagtagal ay nalaman niya na ang cellphone ni Xavier ay nakapatay. Bakit nakapatay ang kanyang cellphone? Papaano ko malalaman? Kung hindi ka magiging totoo sa akin, siguro ay magiging handa kang sumunod pagkatapos nito. Tyson. Opo, Mark Crawford. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang silver na patalim at inilapit ito sa leg ni Natasha. Teka. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak si Natasha bago niya sinabi, nagsasabi ako ng totoo. Iyon talaga ang number ng kapatid ko, sagot ni Natasha habang kinakabahan. Gaano man katindi ang pagbabanta ni Tyson na ilalapit ang karayom sa kanya, patuloy niyang inuulit kay Gerald ang sagot niya. Tumingin si Tyson kay Gerald. Nakasimangot si Gerald bago kumaway ang kanyang kamay. Pagkatapos ay binitawan siya kaagad ni Tyson matapos makita ang gesture. Sinusubukan lang siyang takutin ni Gerald na sabihin ang totoo, pero mukhang hindi siya nagsisinungaling. Kahit na gusto talaga niyang bugbugin si Natasha, alam niyang hindi niya magagawa ito. Kung sabagay, siya ang dahilan kung bakit huminto si Xavier. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit siya sinampal ni Natasha kanina. Tinuring niya ito bilang pagbalik ng isang pabor kay Xavier. Alam ni Gerald na walang kwenta na manatili dito, patuloy na kumunot ang noo ni Gerald habang papalabas ng kwarto. Mark Crawford, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Tanong ni Drake habang nakaturo sa mga bangkay na nasa lupa. Tumango lamang si Gerald bago umalis. Pagkalipas ng isang segundo, maririnig ang mga kakilakilabot na hiyawan na nagmula sa loob ng kwarto. Ang mga bodyguard na iyon ay walang karapatang magmakaawa para sa kanilang buhay. Habang naglalakad siya papunta sa bar, umorder si Gerald ng isang beer. Malalim ang iniisip niya dahil iniisip kung paano niya haharapin si Xavier. Nagulat si Gerald nang lumingon siya sa kanyang tabi. Nakaupo sa tabi niya ay isang babae na sumisipsip sa kanyang tiyampagni.
Inisip ni Gerald na makipag-usap sa kanya, ngunit pagkatapos ay pinili niyang hindi na lang kausapin ang mga ito. Gayunpaman, naging curious si Gerald at tumingin ulit siya sa babae para makita kung siya talaga ang taong inaakala niya. Sa sobrang inis nito, napansin ng dalaga ang kanyang pangalawang tingin at lumingon din ito sa kanya. Sa hulit ay pareho silang nakatitig sa isa't isa sa pagkabigla. Gerald. Maya. Sa sandaling iyon, pareho nilang tinawag ang mga pangalan ng bawat isa. Bakit ka nandito? Tanong ni Maya. Ngayon lang ako uminom. Nagkataon lang, sagot ni Gerald na may pagtataka. Si Maya ang kakilala ni Gerald noong high school. Gayunpaman, silang dalawa ay nasa magkahiwalay na klase kaya paano sila nagkakilala? Dahil ang mga grades ni Gerald ay pambihira noong high school siya, madalas siyang sumasama sa mga kompetisyon kasama ang isang team na representative ng klase. Masaya noon si Gerald nang magkaroon siya ng pagkakataong lumahok sa mga kompetisyon dahil makakuha siya ng isang karangalan. Maliban dito, makakakain din siya ng mga masarap na pagkain at mananatili sa mga magarbong lugar. Ang team ay binubuo ng 24 katao na may 12 na lalaki at 12 na mga babae. Si Maya ay nasa team din na iyon at ang pangunahing papel niya ay ang kapitan ng team. Noon lang ang alam ni Gerald tungkol kay Maya bukod na siya ang kaptain ng team nila. Ang tanging nalalaman lamang niya ay ang malapit si Maya sa kanyang lolo at ang kanyang mga magulang ay nasa politika. Ito ang dahilan kung bakit lumaki siya sa medyo marangyang paligid. Alam din niya na habang siya, ang kanyang pamilya ay mga lokal, lahat sila ay lumipat sa Mayberry pagkatapos ng huling eksaminasyon. Bagaman mahusay si Gerald sa kanyang pag-aaral, hindi siya naging katumbas ni Maya. Kakausapin lamang siya nito bilang kaptain tuwing nagre-represent sila sa paaralan sa isang kompetisyon. Sa labas nito, hindi sila malapit sa isa't isa. Si Gerald naman ay may napakagandang impresyon sa kanya dahil siya ay parehong masipag at may kakayahan. Karagdagan pa dito, napakaganda din niya at maganda rin ang kanyang taste. Sa madaling salita, siya ay isang diyosa. Maraming tao ang nagtangkang makipagkaibigan sa kanya, ngunit makikipagkaibigan lang siya sa mga taong may specialty. Ang nasabing specialty ay kasama ang pagiging mayaman o meron isang malakas na pamilya na may mahusay na background. Ang mga normal na tao ay hindi makakuha ng pagkakataong makalapit sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit naging masaya si Gerald na makausap lamang siya ng kahit na dali lang. Hindi nakalimutan ni Gerald ang pakiramdam na iyon, kaya medyo kinabahan siya ngayon na nasa harapan niya ulit si Maya. Medyo matagal na, di ba? Narinig kong pumunta ka sa police school. Practicing ka pa ba? Tanong ni Gerald. Tumango lamang si Maya at nagpatuloy na tumingin sa kanya ng sandali bago niya sinabi, bakit ka nasa bar na ito? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka? Bagaman siya ang nagpasimula ng conversation, hindi niya talaga pinapansin si Gerald. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nakatingin sa ibang lugar. Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Anong tinitingnan mo? Tanong ni Gerald nang lumingon siya para tingnan kung saan nakatingin ang mga mata nito. Huwag kang tumingin. May oras ka para kausapin ako ngayon. Sabi ni Maya na may mahigpit na pananalita tulad ng dati sa high school. Walang ideya si Gerald kung ano ang nangyayari kaya tumango lamang siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang higop ng kanyang tsampag bago tumingin kay Gerald habang nakangiti kaya namula si Gerald. Sa sandaling iyon, may humawak sa mata ni Maya at agad niyang kinuha ang kanyang walkie-talkie bago sumigaw, action. Sumugod si Maya palabas ng bar at tumakbo papunta sa isang binata. Nakita ni Gerald ang ilan pang mga kabataan na tumatakbo din at ang lahat ay napalibutan na. Parang eksena ito sa pelikula. Nabigla ang binata na umiinom lamang dahil dinaganan siya sa lupa ng ilang mga tao. Ang ilang mga nanonood na nakasaksi ang eksenang sumisigaw habang ang isa sa mga kabataan ay sumisigaw, huwag kang gagalaw. Pulis! Ang taong nasa lupa ay nakaposas na. Pitang ina. Naging pulis na pala si Maya at nakaduty pa siya. Iyon pala ang dahilan kung bakit kinakausap niya si Gerald. Ngumiti pa siya sa kanya. Pagpapanggap lamang ang lahat at pilit nang ngumiti si Gerald nang mapagtanto niya iyon. Sa sandaling iyon, naalala ni Gerald na nandoon pa rin sina Drake at Tyson sa loob na binubugbog ang mga bodyguard mula noon. Hindi nila hahayaang mahuli sila ni Maya, di ba? Pero kung ano man ang kahihinatnan nito, magiging mahirap ang sitwasyon kung nahuli sila ni Maya. Sa wakas ay nahuli namin ang guna ito pagkatapos ang maraming araw. Good job, Maya.
Uminom tayo mamaya, sabi ng isang matangkad at gwapong lalaki habang nakangiti kay Maya. Habang dinadala ang suspek, ilang iba pang mga babaeng pulis ang lumapit at sinabi, "Wow, Warren, gusto rin namin uminom." "Bakit hindi mo kami yayain para uminom?" tanong ng mga dalaga sa inggit. "Ililibre ko kayong lahat ng inumin." "Pumunta tayo sa ibang bar ngayon," sagot ni Warren. "Ay, oo nga pala Maya, kilala mo ba ang lalaking iyon? Nakita kita, nakausap mo siya kanina," sabi ng isa sa mga babae habang nakaturo kay Gerald na nakaupo pa rin sa bar. "Yeah, isa siya sa mga kakilala ko sa high school. Noon naging kaptain ako ng kompetisyon habang siya ay isa sa mga miyembro ko." "Ay okay. Naisip ko na ganoon lamang ang relasyon nyo." "Haha. Bakit hindi mo siya hilingin na sumali sa atin? Medyo gwapo siya. At saka, ano ang ginagawa niya?" tanong ng ibang babae. "Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon at tatanungin ko lang siya kung gusto niyang sumama," sabi ni Maya habang umiling at nakangiti. Tumingin siya kay Gerald bago sinabi, "Uy Gerald, halika ka dito." Suminyas siya gamit ang kanyang daliri para lumapit si Gerald. Talagang ayaw ni Gerald na lumapit sa kanila matapos siyang utusan ng ganoon ni Maya. Kung sa bagay, hindi na siya ang dating tao na inakala ni Maya. Hindi na niya kailangang makinig pa sa mga utos ng babaeng ito. Naalala niya ang mga eksena kung saan ay utusan siya ni Maya na gumawa ng mga ganitong bagay noong nakaraan. "Gerald, nalipat mo na ang mga kahon ng mineral water." Gerald, pumuntas tulungan ang lahat sa kanilang mga bagahe. Siguro iyon ang dahilan kung bakit sanay na sanay si Maya na utusan siya kung saan-saan. Kahit pananatiling tahimik si Gerald, kusang gumalaw ang mga paa ni Gerald at naglakad ito papunta sa grupo. "Haha. Totoo pala ito. Nakikinig talaga sa'yo si Gerald." Hindi niya susubukang sumuway kay Maya. Hindi lang siya ang kapitan ng kanyang team noong high school, ngayon ay pulis na din siya. Kailangang makinig ni Gerald o makukulong siya, biro ng isa pang babae. "Anyway, Gerald, nabalitaan ko na mahirap ka pa rin. Paano mo nakayanan na uminom sa bar na ito? Yumaman ka na ba o ano?" tanong ni Maya. Naging curious siya kay Gerald nang magkita sila. "Ha? Mahirap si Gerald?" Mukha namang nagulat ang mga dalaga nang marinig iyon. Alam mo, noong high school pa, kilalang kilala si Gerald dahil mahirap siya. Dati ay kumakain lang siya ng isang pagkain sa isang araw at kung minsan ay hindi niya rin mabayaran ang mga tuition fee. Siya ay sobrang hirap, sagot ni Maya. Kahit na sinabi niya iyon, hindi niya plano na maging masama ang dating niya. Ito lang ang personalidad na kinalakihan niya. Wala siyang pakialam sa pakiramdam ni Gerald, siya lang ang tipo ng tao na prangka na sinasabi ang anumang nasa isip niya. Ganon din noong high school. Kahit na nakakahiya ito para sa ibang tao, palaging sinasabi ni Maya ang nasa isip niya nang hindi sinasala ang anumang mga salita. Kahit na hindi big deal kay Maya kung isa kang mahirap na tao, ang ibang mga babae ay iba na ang tingin ngayon kay Gerald. Lahat sila ay naaawa sa kanya dahil inaka nila na siya ay isang mayamang tagapamana. Okay, dapat mong pag-isipan ang dalawang bagay na iyon, kailangan mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral at kailangan mong maghanap ng mas mahusay na trabaho. Yep. Alam mo, mayroon akong kaklas noong middle school na nagkaroon ng brain injury dahil sa malubhang sakit. Kahit na tumigil siya sa pag-aaral, nagsimula siyang magtrabaho at nagmamay-ari siya ngayon ng isang shop. Sa kaunting pagsisikap pa, tiyak na magiging katulak mo siya, Gerald. Bago pa man makasagot si Gerald, walang tigil na ang pakikipag-usap ng mga dalaga kaya tumahimik na lamang siya habang tumatango at makikita ang isang mapait na ngiti sa kanyang labi. Sige, sa tingin ko tama na yan, Maya. Pumunta na tayo sa inuman, sabi ni Warren habang kumukuha ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. Masyado siyang arogante para kausapin si Gerald. Ayos lang. Sasama ka ba, Gerald? Tanong ng mga babae. Ano ba ang magagawa niya kung sumunod siya sa atin? Hindi niya maintindihan ang karamihan sa pinag-uusapan natin, sabi ni Maya. Alam niya na nagiging mabait lamang na ang kanyang mga kasamahan, ngunit mukhang malaking kaguluhan ito para sa kanya kung seseryosohin ito ni Gerald. At saka, hindi talaga siya komportable sa ideya na susunod sa kanila ni Gerald. Ngumiti si Maya at pagkatapos ay kumaway siya kay Gerald sa huling pagkakataon bago umalis kasama ang iba pa. Nang lumingon ulit si Gerald sa bar, nakita niya sina Drake at Tyson na nakasandal sa pader ng bar habang naninigarilyo. Malinaw na binabantayan nila si Gerald. Tapos na ba? Nasaan si Natasha? Tanong ni Gerald.
Umiiyak pa rin siya sa loob, sabi ni Drake habang tumatawa. Umiling lamang si Gerald habang nakangiti. Pagkatapos ay umalis na silang tatlo sa lugar na iyon. Iyon ba ang iyong mga dating kaklase, Mark Crawford? Tanong ni Drake habang naglalakad sila palayo. Ang isa sa kanila ay kaklase niya siguro noong high school. Bakit? Tanong ni Tyson. Mukhang kakatapos lang nila mula sa police academy o baka practicing sila sa military, sabi ni Drake habang kumukuha siya ng ilang mga puff ng kanyang sigarilyo. Kakaiba talaga kayong dalawa. Nakakagulat kung paano niyo nalalaman ang tungkol sa isang tao sa pamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ang kanyang pangalan ay Maya at nagtapos siya mula sa police academy. Siya ay bahagi na ngayon ng criminal department sa police force at mahusay siya sa kanyang trabaho. Aba, sasabihin na lang namin ito dahil kaklase mo siya, Gerald. Ang kaibigan mong ito, kasama ang kanyang mga kasamahan. Baka magkaroon sila ng problema ngayong gabi, sagot ni Tyson matapos sabihin ang mga bagay na iyon. Ha? Nabigla si Gerald. Nang sumugod sila palabas kanina, nakita ko ang dalawang taong sumusunod sa kanila. Pareho sa kanila ang may armas na nakastrap sa gilid nila at nagpakita sila ng nakakatakot na aura. Sigurado ako na ang dalawa na sumusunod sa iyong kaklase ay sumailalim sa military training dati. Ang malala pa doon, may posibilidad na pareho silang experience na mamamatay tao, sabi ni Tyson. Hindi makapaniwala si Gerald sa mga bagay na ito kung hindi ito sinabi sa kanya ni Tyson. Kanina, pinapanood mismo ni Gerald si Maya at ang iba pa na nagmamadaling lumabas ngunit wala siyang napansin na kakaiba doon. Sino na ako para ikumpara ang aking sarili kay Tyson tungkol sa mga ganoong bagay, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Kahit ano pa ang mangyari, sigurado si Gerald na ang dalawang taong nabanggit ay hindi pumunta dito para maglaro lang. Totoo na hindi talaga ganon kalapit si Gerald kay Maya. Kung sa bagay, halos hindi sila magkaibigan noong high school. Gayunpaman, kahit anong mangyari ay dati pa rin silang magkaklase. Paano siya makapagpahinga ng madali kung hindi niya nailigtas si Maya kapag nalaman niya na may hindi magandang mangyayari sa kanya? Gayunpaman, sigurado si Gerald sa sandaling iyon na ayaw niyang sabihin ang kanyang pagkatao. Kung sa bagay, ang sikreto ng kanyang pagkatao ang magpapahintulot sa kanya na gumawa ng maraming bagay sa hinaharap. Mayroon na siyang plano sa kanyang isip. Matapos talakayin ang plano kasama sina Tyson at Drake, agad na sumugod si Gerald papunta sa bar kung saan pumunta si Maya. Sa kanyang pagdating, nagsimula ng uminom sina Maya at ang iba pa. Nakaupo sila ngayon sa harap ng isang poker table. Maya, tingnan mo. Bakit nandito si Gerald? Sabi ng isa sa mga babae habang nang uminom siya ng alak at gulat siyang nakaturo kay Gerald. Sa oras na nakita niya ang grupo, agad siyang nagsimulang lumapit sa kanilang mesa. Bakit ka nandito? Tanong ni Maya habang nakakunot ang noo. Kanina lang, inimbitahan niya si Gerald na sumali sa kanila na uminom bilang isang act of kindness. Hindi niya inaasahan na sasali talaga si Gerald sa kanila. Pumunta lang ako dito para bigyan ka ng babala. Huwag kang manatili sa labas kapag late na ng gabi. Delikado iyan. Nakita kong may spy ka kanina. Sabi ni Gerald. Sa ngayon, ito lang ang masasabi niya para balaan si Maya kung ano ang darating. Ha? May nagmamanman sa amin? Sino ang gagawa nito? Wala naman akong napansin. Sa totoo lang, sino ka para sabihin na may nag-spy sa amin? Kung mayroon man, ikaw lang ang gumagawa niyan. Kung ang leader ang nagbabala sa kanila, tiyak na seryosohin ni Maya at ng iba pa ang babala. Kung ito ay isang babala mula sa isang malapit na kaibigan, sigurado na magpapasalamat siya. Gayunpaman, dahil ang babala ay nagmula kay Gerald, naramdaman ni Maya na ito ay isang direktang insulto sa kanyang career. Ito ay katulad ng isang prey na sinasabi sa isang predator kung ano ang gagawin kahit na ang predator ay natural na mas nakakaalam. Nakakagalit ito para sa kanya. Gayunpaman, handa na si Gerald para sa ganoong sagot bago pa siya pumasok sa bar. Matapos marinig ang sagot ni Maya, tumango lang siya bago umalis. Buisit, galit na galit ako sa kanya. Sino ba siya sa tingin niya? Pabida talaga. Oo nga, di ba? Siya ba ang pinakakinainisan na lalaki nung high school, Maya? Ang iba pang mga babae ay hindi rin nagustuhan si Gerald dahil siya ay pakialamero. Ayoko talagang pag-usapan ang tungkol sa kanya. Bakit natin siya pinag-uusapan? Pero, Maddie, Tina, sundan niyo ako sa banyo, sabi ni Maya. Ang tatlo ay nagtungo sa ladies' room.
Habang hinugasan ni Maya ang kanyang mga kamay, nakita ng kanyang mga mata sa salamin ang dalawang babae na may mahaba at kulot na buhok na naglalakad papunta sa kanya. Parehong malamig at mahigpit ang kanilang mga mata. Habang patuloy siya sa pagtingin sa kanila sa salamin, naramdaman niya kaagad na parang may mali. "Anong ginagawa niyo?" tanong ni Maya at ng dalawa pang babae nang magkasabay. Matagal bago biglang sumigaw si Tina, "Ha? Hindi ba pareho kayong mga lalaki na nakabihis bilang mga babae? Maya, tingnan mo. Meron silang mga Adam's apple sa kanilang lalamunan. He, ang talino mo naman. Huli na para makatakas ka pa. Nandito kami para patayin ka." Ngumisi ang dalawang lalaki habang ang bawat isa ay naglabas ng isang pistol na may nakakabit na mga silencer. Parehas silang papunta kay Maya. Ah! Dahil ang dalawang babae ay mga bagong recruit lamang na mga police official, pareho silang natakot sa life and death na eksena na ito. Mismong si Maya ay nabasa ng malamig na pawis. Sa sandaling iyon, ay maalala niya ang babala sa kanya ni Gerald kanina tungkol sa mga nagspi sa kanya. Kung maingat lang siya sa kanyang paligid, hindi mangyayari ang mga ito sa kanya. Humph! Ito ay para sa pag-aresto sa napakaraming mga kapatid namin. Patayin natin sila ngayon. Ang dalawang lalaki ay agad na pinindot ang kanilang mga nag-trigger at pinikit ni Maya ang kanyang mga mata para tanggapin ang bala. Dalawang tunog ng baril ang narinig. Bigla na lang may dalawang lalaki na nagsimulang kumapit sa leg ng dalawang lalaki na may mga baril. Ang kanilang mga katawan ay nagkumbulsyon at nanigas hanggang sa pareho silang bumagsak sa lupa at hindi na gumalaw. Ha? Anong nangyari? Ang dalawang kinikilabutan na babae ay parehong natuwa at nagulat sa parehong pagkakataon. Kinakabahan tuloy na tumingin si Maya sa labas para makita kung may tao doon. Sa sandaling nilabas niya ang kanyang ulo, nalaman niya na mayroong gulo na nangyayari. Ang mabilis na mga yapak ay umalingaw-ngaw sa labas ng banyo, at di nagtagal ay si Warren at ilang dosenang mga pulis ay nakatayo sa banyo. Maya, okay lang ba kayo? Tita, tama ang mahirap na lalaki kanina. Sigurado na may mali talaga. Ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa Alpha Squad. Ipinaalam nila sa amin na ang mga international na hitmen ay nagmamanman sa atin at ang nag-iisang misyon nila ay patayin tayo. Habang nakatingin siya sa baba, agad niyang napansin ang dalawang lalaki na nakahiga sa lupa. Gulat na gulat si Maya nang makita ito. Dumating ang kapitan at ang kanyang squad sa sandaling iyon at nakita din niya ang dalawang hitmen na nakahandusay sa lupa. Matapos suriin ang dalawang bangkay, sinabi ng kapitan, sila nga ito. Silang dalawa ay mga Class A International Most Wanted Criminals. Sino ang pumatay sa kanila, Maya? Nagtanong ang kapitan habang nagtataka. Hindi ko alam. Kanina, babarilin ka ako ng dalawa pero bigla may humawak sa kanilang lig, napatigil sila at pagkatapos ay humandusay sila sa lupa. Blanko ang isip ni Maya. Hindi niya maisip na may mga taong kayang patumbahin ng ganitong paraan ang dalawang lalaki. Nakakagulat. Ito ang Silver Needle Vessel technique na matagal nang nawala sa paglipas ng panahon. Gulat na sinabi ng kapitan matapos niyang suriin ang dalawang hitmen na nakatakip sa kanilang lig. Silver Needle Vessel Technique. Isa bang eksperto ang nagligtas kay Maya at sa iba pa? Tanong ni Warren. Nang ako ay nasa army bilang isang Special Forces soldier, narinig ko minsan sa isang instructor na ang militar ng Weston ay gumawa ng dalawang mahuhusay na mandirigma na naging kilala sa West Side. Ang dalawa ay kilala sa kanilang Silver Needle Vessel Technique. Sa West Side, kilala sila bilang Drake at Tyson Duo. Sabi ng kapitan, ang paghanga niya ay maliwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng giyera, ang Drake at Tyson Duo ay nawala sa isang lugar sa West Side ayon sa narinig ko. Hanggang sa 2 taon na ang nakalilipas nang sumabog ang balita na sila ay, at kasalukuyan pa rin na naglilingkod sa isang misteryosong pamilya. Sa pamagitan ng mga itsura kung paano nahuli ang dalawang kriminal, masasabi ko na ito ang kanilang teknik. Nagtataka ako kung bakit pareho silang nandito sa Mayberry, sabi ng kapitan. Matapos marinig ang kanyang sinabi, ang natitirang grupo ay naiwan na hindi makapaniwala sa nangyari. Nang marinig ni Maya ang pangalan ni Drake at Tyson, ang mukha niya ay agad na binalot ng kaba. Maya, may kakilala ka ba na maaring magkaroon ng ganoong kapangyarihang makatulong sayo? Nagulat kami nang matanggap namin ang tawag sa 911, pero mukhang may nakakaalam na ang kaganapang ito ay magaganap ng mas maaga. Gumawa sila ng hakbang para iligtas ka, sabi ng kapitan. Ha?
Sa palagay ko ay wala akong kakilala na tao na may ganoon kapangyarihan, ang nakausap ko lang ay si Gerald. Imposible yon, tama? Bakit naman makikilala ni Gerald ang mga makapangyarihang tao? Kung iisipin ng mabuti, una nang nalaman ni Gerald ang banta na iyon. Sa katunayan, binalaan pa niya si Maya tungkol sa mga ito ng mas maaga. May alam siguro si Gerald. Naisip ni Maya sa kanyang sarili. Kasalukuyan ngayon kay Gerald. Habang pinasuko ni Tyson ang dalawang kriminal, si Gerald mismo ay wala sa lugar kung saan sinagip si Maya. Kung tutuusin, ito ay isang maliit na insidente lamang. Hindi niya naman makikita si Maya sa susunod na pagkakataon, hindi ba? Sa ngayon, mas nakatuon siya sa pag-aalala tungkol sa Xavier Yorke. Pagsapit ng tanghali, nakarating na si Gerald sa university at pagdating niya sa pasukan, may nakita siyang pamilyar na tao. Ito ay si Jack Warrington. Hindi siya tulad ng dati niyang sarili gayunpaman, mukha siyang maputla at parang walang pag-asa. Gayunpaman, nang madaanan niya si Gerald at napansin na nandoon siya, agad niyang sinubukan na ayusin ang kanyang sarili. Gerald, kailan ka bumalik? Tanong ni Gia na may gulat na mukha. Ngayon lang ako nakabalik, sagot ni Gerald habang tumatawa. Pasensya na, Gerald. Kahit na nangako ako na dadalo ako sa celebration ng birthday mo, may isang bagay na nangyari kaya hindi ko nakarating doon. Hindi nagbago ang trato ni Gia kay Gerald. Sa katunayan, alam niya na si Gerald ay isang mabuting tao. Meron siyang maraming bagay na sasabihin sa kanya sa oras na iyon. Nararamdaman iyon ni Gerald kaya hinanda niya ang sarili na iwasan siya. Kahit na gusto niyang lumayo, matapos itong pag-isipan, naramdaman niya na masyadong masama para sa kanya na gawin ito kaya tinanong niya, may problema ba? Okay lang ako. Gerald, pwede mo ba akong samahan maglakad? Kung okay lang sayo, sagot ni Gia habang nakatingin sa kanya. Oo naman, sabi ni Gerald. Habang nangyayari ito, isang mayamang binata na nakasuot ng mamahaling damit ang nakaupo sa likuran ng isang may batch na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada mula sa kinatatayuan ng dalawa. Nang magsimula ng maglakad sila Gerald at Gia ng magkatabi, naging masama ang tingin niya sa dalawa at makikita ang galit at sama ng loob na kumikislap sa kanyang mga mata. Merlong, iyon ang taong kasama ni Gia noong nakatakas siya. Nagtago pa siya sa bahay ng lalaking iyon. Ang kanyang pangalan ay Gerald at siya si Mark Crawford ng Mayberry, sabi ng driver. Iyon ang Gerald na dapat harapin ng hipag ko, tama ba? Pitang ina talaga. Hindi lang niya ginulo ang aking hipag, pinakialaman niya pa ang girlfriend ko. Mas malupit ako kaysa sa kanya, kaya tingnan natin kung paano ko haharapin ang batang ito, sagot ni Merlong. Si Merlong ay hindi isang tanga at masusi niyang iniimbestigahan ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Gia. Pasensya na, Merlong, pero kahit na ang pamilyang Long ay malakas, si Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay Terrance ng Mayberry. Hindi tayo maaaring lumagpas sa ating limitasyon sa oras na ito, hindi ba, sabi ng driver habang medyo nag-aalangan siya. Phew, wala akong pakialam kung siya ang leader ng Mayberry. Sa mga mata ng pamilyang Long, lahat sila ay basura. Sinabi ni Merlong nang sampalin niya ang kanyang driver. Huwag kang mag-alala, Merlong. Ako nang bahala sa kanya para sayo. Ang nagyelong malamig na boses ay nagmula sa isang lalaki na may mahabang buhok at isang nakamamatay at maputla na mukha na nakaupo sa tabi ng driver. Hindi na kailangan iyon, Scorpion. Wala kang kailangang gawin sa ngayon. Tama si Merlenon. Ang kanyang kapatid na babae na si Jessica Crawford ay napakalakas sa Mayberry. Katangahan na patayin siya nang nakikita ng lahat. Pero huwag kang matakot dahil may plano ako. Ngumisi si Merlong. Habang naglalakad si Gerald sa tabi ni Gia, nagsimulang magring ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Gerald, may isang celebrity banquet ngayong gabi at inaasahan kong dadalo ka. Dahil dadalo ang isang Master Treasure Appraiser mula sa South, pwede mong ipa-appraise sa kanya ang Jade Pendant kapag nakita mo na siya. Ang ilan pang mga kilalang tao mula sa Mayberry ay dadalo din. Tinutulungan pa rin ni Zack si Gerald na subaybayan si Xavier. Nabanggit na rin ni Zack ang tungkol celebrity banquet noong ilang araw na ang nakakaraan. Ang celebrity banquet ay isang annual event at ang mga kilalang tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay karaniwang dumadalo. Dahil hindi ito maganda sa bahagi ni Gerald kung tumanggi siyang dumalo, pumayag na lamang si Gerald na pumunta. Nang sumapit ang gabi, dumating si Gerald kasama si Nayol at Aiden sa banquet na sa Mountain View Manor. Tulad ng inaasahan, punong-puno ng tao ang venue.
Ang malaking manor ay karaniwang ginagamit para sa gathering events, at pangalawa lamang ito sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang may-ari ng Mountain View Manor ay si Wallace Quinens, isang middle-aged na lalaki na may edad na 40 years old na nakilala ni Gerald sa maraming okasyon. Dahil slick ang personalidad ni Wallace, hindi maganda ang impression sa kanya si Gerald. Well, tingnan niyo kung sino ang nandito. Seymour Crawford, sabi ni Wallace habang dali-dali siyang naglakad nang makita niya sina Gerald, Yul, at ang iba pa. Maraming iba pang mga mayamang negosyante ang nagsimulang lumapit din sa grupo ni Gerald at binati ng grupo nila ang bawat isa. Hello, Marquinens, bati ni Gerald habang pinipilit niyang ngumiti. Sapat na ang pagbati na ito. Pagkatapos ay pumunta si Yul sa isang pamilyar na bilog na mesa sa manor at umupo. Sa sandaling umupo siya, kaagad na tumakbo si Wallace at sinabing, Hoy, Yul, Aiden. Hindi kayo pwedeng umupo dito ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin doon, Wallace? Tanong ni Yul habang tulala. Dumalo siya sa parehong mga celebrity banquets na tulad nito noong nakaraan. Ang upuan na ito ay palaging inupuan ng kanyang god sister na si Jessica Crawford. Bilang god brother ni Jessica, natural na kasama siya dito. Ngayon na si Gerald, ang kanyang good brother, ay ang pinakamayamang tao sa Mayberry, ang pwesto ni Jessica ang kukunin ni Gerald. Siyempre, nangangahulugan ito na sila Aiden at Yul ay dapat umupo sa kung saan sila karaniwang umupi. Wala namang problema pero kahit nakaupo ka dito noong nakaraan, sa taong ito, may ilang mga bagay na nagbago at hindi ka na makakaupo dito, panunuyan ni Wallace. Ang mga dumalo para sa banquet ng taong ito ay mga kilalang tao mula sa buong city. Nakikita kung ano ang nangyari, ang malalaking mga boss at mayamang negosyante na nakapalibot kay Gerald ay nagsimulang maglakad. Kung hindi kami makakaupo dito, edi hindi. Ayaw naming makita ang pagmumukha mo. Humanap tayo ng ibang upuan, Aiden. Dito ka, Gerald. Naturally, inisip muna ni Yul ang kanyang good brother. Pagkaupo pa lang ni Gerald ay sumigaw ulit si Wallace. Teka lang. Ano naman ngayon? Kahit sina Zack at Michael ay lumapit para tingnan kung ano ang kaguluhan na iro. Ikinalulungkot ko na si Seymour Crawford ay hindi maaring umupo din dito sa taong ito, natatawang sinabi ni Wallace. Wala ka ba sa tamang isip, Wallace? Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit kung maglalakas loob ka, sigaw ni Yul habang hinahawakan ang kwelyo ni Wallace. Ang go na ito ay seryosong ginagalit siya ngayon. Hindi mo kailangang maging agresibo, Yul. Ulitin ko lang ang pahayag sa huling pagkakataon, ang pwesto na ito ay hindi para kay Seymour Crawford sa taong ito, sabi ni Wallace sabay ngisi. Ipaliwanag mo ang iyong sarili, utos ng mga mayamang lalaki na nakatayo sa tabi ni Gerald. Mayroon kaming mas mahalagang bisita na darating ngayon at ang upuan na ito ay nakalaan para sa kanya, paliwanag ni Wallace, habang tinatanggal niya ang kamay ni Yul sa kanyang kamay. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.